Kung makahanap siya ng dahilan para patayin ka, kahit maghiganti pa ako sa kanya pagkatapos, hindi na kita maililigtas. Huwag kang mag-alala, Sisu. Mag-iingat ako upang hindi na muling mabulabog ang dakilang matanda. Sana nga ay naintindihan mo talaga. Nasa delikadong sitwasyon ako ngayon. Pati buhay ko, kinakabahan na rin ako. Mapagtatagumpayan ba natin ito hanggang sa huli? Naiintindihan ko. Babalik na ako. Sige, umalis ka na. Akala ko hindi nagagaling ang mga sugat ni Yu Hongyan. Hindi ko inaasahan na makakabawi siya ng kaunti sa kanyang lakas. Posible kayang nagkaroon siya ng isang pambihirang pagkakataon. Panginoon, si Xian ay may teknik sa daliri na kayang ibalik ang karamihan ng likas na enerhiya at paggaling ng sugat ng isang tao. Posible kayang siya ang dahilan. Xian, walang hiya. Hindi ko na siya pwedeng hayaang malayang gumala pa. Pagkatapos kong matapos kay Qin Xingzi, dumating si Wu Lingxian at mas mabagsik pa siya. Sa huli, hindi lang talaga ako sapat na malakas. Ngayon na napansin na ako ng matandang bruha na yon, hindi ako makakilos ng maayos sa sekta ng A. King. Hindi ako makakuha ng kahit anong origin points, kaya parang naipit ako sa sulok. Matagal nang nasa cooldown ang kakayahan ng sistema na maglakbay sa ibang mundo, at hindi ko alam kung kailan ko ito muling magagamit. Pati ang origin points na naaani ko mula sa tagumpay ko laban kay Trianor ay natigil na rin. Ha? Antas ng sistema, antas 1. Pangalan, Xian. Kaharian, 3 antas ng nakuhang kaharian. Origin points, 24.002117. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang mundo, 1. Natapos na ang cooldown ng kakayahang maglakbay sa kaharian. Gusto mo bang gamitin ito? Kailangan kong maghanap agad ng malayong lugar upang magamit ito. Isolated na lokasyon, natagpuan ng Random World Finder ang mundo ng Qianming. Upang maglakbay sa mundong ito, 18 origin points ang magagastos. Ina-activate ang kakayahang maglakbay sa kaharian, kinakalkula ang ruta. Gusto mo bang maglakbay sa natukoy na mundo ng Qianming? Hindi. Naalala ko na noong una, ang mundo ng Yunshan ay gumastos lamang ng 8 origin points, pero ngayon, ang pangalawang mundo ay gumagamit ng 18 origin points. Tataas pa kaya ang presyo sa susunod? Wala na akong pakialam. Ano man ang halaga, kailangan ko pa rin umalis. Masyadong mapanganib ang pangunahing mundo. Hihintayin ko munang humupa ang bagyo. Pindot. Negatibo 18 origin points. Na-activate ang kakayahang maglakbay sa kaharian. Sa malawak na mundong ito, may isang napakalaking imperyo na may 700 taong kasaysayan, ang Imperyong Qianming. Ang Imperyong Qianming ay itinatag sa pamamagitan ng lakas militar sa kontinente ng Langxin at nakinabang sa mayamang likas na yaman nito. Subalit, dahil sa daan-daang taong kapangyarihan nito, naging kampante ito, kaya naiwan ito ng ibang mga bansa sa larangan ng agham at teknolohiya. 10 taon na ang nakalipas, isang bansang itinatag sa agham at teknolohiya mula sa kabilang panig ng karagatan, ang mabilis na sumikat na Union of Yingluo, ay natuklasan ang lumulubog na imperyo. Sa ilalim ng pambobomba ng mga barkong pandigma at kanyo ng Union, napilitan ang imperyo sa matinding pagkatalo at napuwersang lumagda sa iba't ibang kasunduang nagpapababa sa kanilang soberanya. Sa mga dayuhang konsesyon ng imperyo, marami ang unti-unting naging mas bukas sa labas, at ang lungsod ng Haijiao, ang pinakamalaki sa baybayin, ang siyang may pinakamalakas na impluensya ng Union. Si Xian ang kasalukuyang pinuno ng God Fist Hall sa lungsod ng Haijiao, kung saan pinaghusayan niya ang kanyang mga teknik sa kamao. Ang kanyang kahusayan sa martial arts ay walang kapantay sa buong lungsod. Kasabay nito, mayroon din siyang pambihirang etika sa pakikipaglaban. Sikat siya sa buong bansa at isa sa mga pangunahing figura sa lungsod ng Haijiao. May mga bulong-bulungan na ng salakay ng Union of Yingluo ang kanilang lupain, marami siyang pinaslang na opisyal ng Union sa gitna ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, ang lakas ng isang tao lamang ay hindi sapat upang baguhin ang kapalaran ng kanilang bayan at tuluyan itong bumagsak. Matapos magtagumpay ang Union laban sa imperyo, lagi nitong gustong patunayan na ignorante at atrasado ang martial arts ng imperyo, at na ang agham at teknolohiya ng Union lamang ang tunay na liwanag ng sibilisasyon. Dahil dito, itinuon nila ang kanilang pansin kay Xian. Hanggat natalo nila sa publiko ang dakilang Grandmaster ng martial arts sa Challenge Arena, para na rin nilang tuluyang binasag ang bulugod ng mga tao ng Qianming. Xian, ikaw.
Ginagalang ka namin kaya ka namin inimbitahan, tapos ganito ang gagawin mo. Ito ba ang tinatawag na etiketa ng inyong bansa? Ang kaugalian ng aming mga tao ay palaging maghain ng magandang alak sa mabubuting panauhin at palayasin ang masasamang aso gamit ang pamalo. Sa madaling salita, ang tinatawag ninyong cyborgs ng Union ay hanggang ganito lang pala. Ginoong Xi, napag-isipan mo na ba ang aming alok tungkol sa Yingqian Grand Competition sa loob ng kalahating buwan? Hanggat ito ay patas at makatarungan, pupunta ako sa Challenge Arena upang ipakita sa inyo ang tunay na martial arts ng Qianming. Ha, inaabangan ko ang iyong palabas. Panginoon, ang ganda ng atake mong iyon. Tama, Panginoon. Kailan mo kami tuturuan ng galaw na yon? Ano ba ang pinagsasasabi ng mga Union na yon? Pipiliin daw nila ang 3 pinakamalalakas na Grandmaster ng martial arts at ihaharap sa kanilang cyborgs upang malaman kung sino ang mas malakas. Sa totoo lang, wala naman silang binatbat. Isang suntok lang ni Panginoon, wasak na agad ang mukha nila. Panginoon! Hinal! Hinal! Malalakas ang mga cyborgs ng Union. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, may mas malakas pa ring darating. Huwag niyong mamaliitin ang mga cyborgs. Kahit ako, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas at nagtamo ng ilang sugat bago ko siya napabagsak. Tandaan, ang sansinukob ay walang hangganan at ganoon din ang kakayahan ng tao. Hindi maganda ang kalagayan natin para sa paligsahan sa loob ng kalahating buwan, pero hindi tayo maaaring panghinaan ng loob. Gagamitin ng Union ang laban na ito upang apakan ang diwa ng ating mga kababayan. Kailangan nating lumaban at ipakita ang lakas ng ating bayan. Kinabukasan. Hindi ako makapaniwala na nasugatan ang aking puso kahapon sa laban. Isang cyborg pa lang iyon pero ganoon na siya kalakas. Ang sabi nila, mayroong 10,000 pa sila sa Union. Panginoon, narito na ang gamot. Panganay na alagad ng Godfist Hall, Lu Yuntao, ito ang gamot para sa panloob na sugat na inireseta ng manggagamot. Panginoon, inumin niyo ito habang mainit pa. Yuntao, napakapalaisip mo talaga. Sa mga nakaraang araw, bilang panganay na alagad, tinulungan mo akong sanayin ang iba pang mga disipulo. Ngunit kahapon, nang ako ay bumalik sa aking silid upang magpahinga, may narinig akong sigaw, sinasabi nilang wala ng silbi ang martial arts. Kahit gaano mo pa ito sanayin, hindi mo matatalo ang agham. May ilan pang disipulo na umalis na sa paaralan dahil sa takot sa paghihiganti ng Union. Ganoon ba? Kaya pala ang gamot may lason ito. Panginoon, ako ang naglagay ng lason. Yuntao, itinuring kitang isang napakahalagang alagad. Paano mo nagawang lasunin ako? Panginoon, nagbago na ang panahon. Tunay ngang naging mabuti kayo sa akin at wala akong balak kayong patayin. Ang gamot na ito ay hindi ninyo ikamamatay, kundi mawawalan lang kayo ng lakas. Ibibigay ko ang panlunas pagkatapos ng sinaunang Grand Competition. Ang imperyo ay nakatakdang bumagsak sa kamay ng Union. Kahit gaano pa kalakas ang ating mga kamao at paa, hindi natin matatalo ang kanilang mga eroplanong pandigma at kanyon. Mas mabuting sumuko na lang tayo at paghandaan ang ating kinabukasan, kaysa mag-aksaya ng buhay sa isang walang kabuluhang laban. Hindi masama, Ginoo Liu. Napakabata mo pa, pero napakalawak na ng iyong pananaw. Mas mahusay ka pa sa ilang matatandang ayaw tanggapin ang pagbabago. Ngunit, tila nag-aalinlangan ka pa rin, Ginoo Liu. Siyan, sumuko ka na, o pasasabugin ko ang ulo mo. Ako? Susuko. Hoy! Ikaw, batang hampas lupa. Matigas ang ulo mo ha. Papatayin na kita ngayon. Hintay. Huwag niyo siyang barilin. Bigyan niyo ako ng isang araw pa. Isa lang. Alam ko ang ugali ng aking Panginoon. Hayaan niyo akong kumbinsihin siya. Dahil kay Ginoo Liu, palalampasin kita sa pagkakataong ito. Dalhin siya pabalik sa daungan. Panginoon, sana maunawaan niyo, ito lang ang tanging paraan upang mailigtas ang imperyo. Ang pagsuko sa kaaway at pagbebenta ng sariling bayan kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. Paano mo nasabing ito ang paraan upang mailigtas ang bayan? Nakita natin mismo kung paano sinakop ng Union ang ating mga lungsod at lupain gamit ang kanilang dambuhalang barkong pandigma at artilyeriya na parang mainit na kutsilyong dumaan sa mantikilya. Bagamat malalakas ang ating mga mandirigma, sila'y gawa lamang sa laman at dugo.
Ang pag-aaral ng martial arts ay hindi makapagliligtas sa imperyong Tianming. At ayos lang ba sa'yo na lumuhod at magmakaawa na parang aso? Ang pagsuko sa Union ay nangangahulugan ng pagkawasak ng bansa, ngunit ang hindi pagsuko ay magdudulot ng malawakang pagpatay. Ang pagbagsak ng imperyo ay isang bagay na hindi na maiiwasan. Panginoon, alang-alang sa mga susunod na henerasyon, mangyaring sumuko na kayo sa Union. Kung ipapakita natin ang ating halaga, makikipagtulungan sa Union, at maghintay ng tamang pagkakataon, baka sakaling mailigtas pa natin ang ating bansa. Liu Yuntao, bagamat bihasa ka sa lahat ng uri ng martial arts, bakit hindi mo maunawaan ang simpleng prinsipyong ito? Maaaring bumagsak ang bayan, maaaring maglaho ang mga tao, ngunit kailanman hindi dapat magpasakop. Hanggat nananatili ang isang bansa, may pag-asa pang bumangon muli. Ngunit kung tayo'y magpapasakop, hindi na tayo kailanman muling babangon. Lumayas ka sa harapan ko. Simula ngayon, putol na ang relasyon natin bilang Panginoon at disipulo. Mauubos na ang oras. Panginoon, hindi mo ba maaaring pag-isipan ito kahit sandali lang? Babalik ako mamaya upang muli kang kumbinsihin. Liu Yuntao. Oh, Liu Yuntao. Ililigtas mo raw ang bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kaaway. Isa lang iyang palusot ng isang duwag na takot mamatay. Sa paniniwala ng aking henerasyon, walang nakasaad tungkol sa pagsuko. Kung hindi natin makakamit ang tagumpay, mas pipiliin nating mamatay ng marangal kaysa mamuhay sa baluktot na landas. Tama nga naman. Mas mainam nang gumamit ng tuwid na patpat kaysa humanap ng mali. Isang sipi mula sa Investiture of the Gods, isang nobelang Chino noong ika-16 na nasiglo na kabilang sa genre ng Gods and Demons na isinulat noong dinastyang Ming ni Su Zongzhen. Hanggat may tapang ang lahat ng ating kababayan na lumaban at hindi lumuhod, darating ang araw na mapapaalis natin ang Union at babangon tayong muli sa ating dating kaluwalhatian. Sayang lang. Hindi ko na masisilayan ang araw na yon. Mundo ng Tianming, Imperial Grandmaster Xian. Matagumpay ang pagpapalit ng kaluluwa. Sinisimulan ang pag-import ng alaala. Natapos na ang pag-import ng alaala. Mas pipiliing mamatay ng marangal kaysa mamuhay sa baluktot na landas, hindi ba? Magandang pananalita. Mas mabuting mamatay kaysa magpasakop. Tinanggap ko na ang iyong diwa. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay tunay ngang karapat-dapat tawaging pambansang bayani. Kakarating ko pa lang dito at wala pa akong nagagawa, pero nakakuha na ako ng napakaraming origin points. Nakuhang origin points, paggalang 0.00001 puntos, mahuadeng. Nakuhang origin points, paggalang 0.00001 puntos, mayon. Mababa ang antas ng martial arts sa mundong ito, malayo sa antas ng pangunahing mundo, pero para sa akin, parang kumuha lang ako ng candy sa isang bata. Tunay ngang determinado ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Hindi ko mapigilan ang pagdurugo. Magsimula tayo sa paggamit ng Finger of Nirvana. Numahay. Hindi ka panipaniwala. Sa isang paggamit lang, nawala ang lahat ng lason at sugat. At hindi lang iyon eh. Hindi ako makapaniwala, pero ang sarap ng pakiramdam. Kaya pala nahirapan pigilan ng matriarka ang sarili niya. Sandali lang, may mali rito. Dahil nasa estado ako ng soul crossing, hindi ba't dapat na-seal ang aking mga kakayahan mula sa pangunahing mundo? Bakit ko nagamit ang Finger of Nirvana? System panel, lumabas ka. Ipakita mo sa akin ang aking mga kakayahan. Skill Mastery, Yawn Strengthening Method, kasalukuyang antas, antas 2, antas ng limitasyon, lampas. Ang paksa ay nasa estado ng soul crossing. Ang paggamit ng mga kakayahan mula sa orihinal na katawan ay ipinagbabawal. Skill Mastery, Heavenly Guard, kasalukuyang antas, antas 6, lampas. Ang paksa ay nasa estado ng soul crossing. Ang paggamit ng mga kakayahan mula sa orihinal na katawan ay ipinagbabawal. Skill Mastery, Finger of Nirvana, kasalukuyang antas, antas 2, kasalukuyang epekto. Kayang pagalingin ang karamihan sa mga sugat at sakit sa mga mababang antas na mundo. Pinapahintulot ang unti-unting pagbabalik sa rurok ng kalakasan. Ngunit humihina ang bisa nito sa gitna at mas mataas na antas ng mga mundo. Mastery ng kakayahan, kamao ng Diyos. Kasalukuyang antas, antas 2. Kasalukuyang epekto, isang teknik sa pakikipaglaban na lubos na umaasa sa pisikal na lakas ng katawan.
Bahagyang pinapahusay ang tibay, lakas, at liksi. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.